Disclaimer, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang, batay sa mga paniniwala at alamat tungkol sa mga aswang sa mga liblib na baryo ng Pilipinas. Ang layunin ng kwentong ito ay maghatid ng kilabot, aral, at pagkaunawa sa mga kwentong bayan na bumubuo sa ating kulturang Pilipino. Anumang pagkakahawig ng mga tauhan o pangyayari sa totoong buhay ay pawang nagkataon lamang. Sa baryo ng San Roque, isang lugar na napalilibutan ng mga bundok at kakahuyan, dumating ang isang kakaibang bisita, isang batang lalaki na halos 10 taong gulang. Dinala siya ng mag-asawang Mang Tomas at Aling Rosa, na kilala bilang mga mabubuting tao, ngunit matagal nang walang anak. Ayon sa kanila, natagpuan daw nila ang bata sa gilid ng gubat, duguan, nanginginig at tila wala sa sarili. Pinangalanan nila itong Rico. Tahimik si Rico, bihira magsalita. Madalas siyang nakaupo sa ilalim ng puno, nakatitig lang sa malayo, parang may inaabangan. Napansin ng mga taga-baryo na palaging malamig ang paligid kapag dumadaan siya, at ang mga aso ay biglang tahol ng tahol na parang may naamoy na masama. Sa umpisa, inisip ng lahat na trauma lang iyon, isang ulilang bata na kailangan ng pagmamahal. Ngunit paglipas ng mga araw, nagsimulang lumaganap ang mga kakaibang pangyayari. May mga alagang manok na biglang nawawala. Ang ilan ay natatagpo ang patay, tuyong-tuyo ang laman, para bang sinipsip ang dugo. Kapag tinatanong si Mang Tomas, simple lang ang sagot niya, baka pusa lang yan o uwak. Ngunit si Aling Nena, kapitbahay nila, ay nagsimulang magduda. Isang gabi, nagising siya sa ingay ng mga manok. Sumilip siya sa bintana at nakita si Rico sa bakuran, nakayuko, parang may kinakain sa lupa. Nang masinaga ng buwan ang mukha ng bata, nakita niyang may dugo sa labi nito. Napatakik siya ng bibig at mabilis na nagsara ng kurtina. Kinabukasan, nagkunwari siyang walang nakita, ngunit nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan sa baryo. Yung ampon daw ni Tomas, may lahi raw na aswang. Hindi mo ba napansin? Laging gising paggabi. Hindi nga tumataba, kahit lagi raw pinapakain ni Rosa. Habang lumalalim ang gabi sa San Roque, mas lumalakas ang takot ng mga tao. Ngunit sa gitna ng panghuhusga, tahimik lang si Rico, nakaupo sa lilim ng puno, nakangiti ng kakaiba, habang may kumikislap na pula sa kanyang mga mata. Lumipas ang ilang gabi mula nang makita ni Aling Nena si Rico sa bakuran. Ngunit simula noon, hindi na siya mapalagay. Tuwing sasapit ang hating gabi, tila may mga boses na naririnig sa labas ng kanyang bahay, mahihinang bulong na parang nagmumula sa hangin, paulit-ulit na binabanggit ang pangalan niya. Nena! Nena, lumabas ka sa una, inakala niyang guni-guni lang ito dulot ng pagod. Pero nang marinig din ng kanyang asawa ang parehong tinig, nagsimula na siyang maniwala na may kakaiba talaga sa bata. Lalo pa nang makita niyang si Rico ay palaging naglilibot, may mga bata ring nagsasabing nakikita nila si Rico na nakatayo sa tuktok ng puno ng mangga, nakatingin lang sa kanila, hindi kumikibo, hanggang sa unti-unti itong naglalaho sa dilim. Isang gabi, nakita raw ng isang mangingisda na naglalakad si Rico sa tabi ng ilog, ngunit ang anino nito ay ibang anyo, mahaba ang mga kamay, matulis ang mga kuko, at tila humahaba ang leeg. Nang kinabukasan, kinompronta siya ni Mang Tomas tungkol sa mga paratang. Tahimik lang ang bata, at sa malamig nitong tinig ay sinabi, hindi ako masama, tay. Pero may bumabalik sa akin tuwing gabi. Lalong naguluhan ang mag-asawa. Sino ang bumabalik sa kanya? At ano ang ibig niyang sabihin na tuwing gabi? Sa mga sumunod na gabi, bumigat ang hangin sa baryo ng San Roque. Ang mga bulong ay naging ungol at ang mga tao ay nagsimulang matakot na tuluyang dumilim. Lumala ang takot sa baryo. Lahat ng mata ngayon ay nakatuon kay Rico, ang batang ampon na parang may dalang sumpa. Ngunit sa kabila ng mga bulong-bulungan, matindi pa rin ang paninindigan ni Mang Tomas at Aling Rosa na ipagtanggol siya. Hindi totoo yan, giit ni Aling Rosa. Bata lang yon. Walang kamuwang-muwang. Ngunit kahit siya, ramdam na ang lamig sa gabi at ang kakaibang mga pangyayari sa loob ng sarili nilang bahay. Tuwing madaling araw, nagigising siya sa kaluskos mula sa kwarto ni Rico. Sa unay inakala niyang naglalakad lang ito, ngunit nang minsang silipin niya, muntik na siyang mapasigaw. Si Rico ay nakaupo sa kisami, nakatalikod at tila nakikinig sa mga bulong na wala naman doon. Nang lingunin siya ng bata, bumalik ito sa sahig na para bang walang nangyari. Nanaginip lang ako, bulong ni Aling Rosa sa sarili, ngunit alam niyang totoo ang nakita niya.
Kinabukasan, kinausap ni Mang Tomas ang kanyang asawa. May tinatago ako sa'yo, Rosa, mahinang sabi niya. Ayon kay Tomas, hindi raw nila basta natagpuan si Rico. Isang gabi habang pauwi siya galing sa bukid, may narinig siyang iyak ng sanggol sa gubat. Sinundan niya ito at sa gitna ng mga ugat ng puno, nakita niya ang isang babaeng duguan, nakahandusay. Sa tabi nito ay ang sanggol, si Rico. Bago tuluyang nalagutan ng hininga ang babae, sinabi nitong, iligtas mo siya, huwag mong hayaang makilala kung sino siya. Simula noon, inuwi niya ang bata at itinago sa buong baryo ang katotohanan. Hindi niya sinabi kahit kay Rosa kung saan talaga niya ito nakita. Ngunit ngayon, ramdam nilang bumabalik ang sumpa na iniwan ng babaeng iyon. Lumipas ang mga araw, at napansin ni Rosa na laging nakatitig si Rico sa lumang larawan ng kanilang bahay, isang larawang kuha bago pa siya ampunin. Sa larawan, may isa pang batang babae sa gilid, nakaputi at tila nakatingin kay Rico. Ang nakakakilabot, sa tuwing tinitingnan nila ang orihinal na kopya, wala naman talagang batang babae doon. Mula nang malaman ni Rosa ang lihim, hindi na siya mapalagay. Parang may malamig na kamay na palaging nakapatong sa kanyang balikat tuwing gabi, at ang mga mata ni Rico ay lalong nagiging mapula kapag tumatama ang liwanag ng buwan. Sa wakas, napagtanto ni Rosa, hindi sila basta nag-ampon ng bata, may nilalang silang pinatira sa sarili nilang tahanan. Dumating ang pinakahihintay na pista ng San Roque, ang araw ng kasiyahan, kainan at pagkakaisa ng buong baryo. Matapos ang mga linggo ng takot at bulong-bulungan, umaasa ang lahat na mababawasan man lang ang bigat sa paligid. Ngunit sa ilalim ng masasayang tugtugan at mga palamuti, may malamig na presensya pa ring bumabalot sa baryo, ang presensya ni Rico. Pinayuhan siya ni Aling Rosa na manatili sa bahay. Anak, dito ka na lang, ha? Baka mapagod ka sa dami ng tao, sabi niya habang nilalambing ang bata. Tahimik lang si Rico. Pero sa mga mata nito, may lungkot at kakaibang ningning, tila gustong makihalubilo, ngunit alam na hindi siya kabilang. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang sayawan sa gitna ng plaza. Nagningning ang mga ilaw, tumugtog ang banda, at nagsigawan ang mga kabataan. Ngunit sa di kalayuan, nakita ng ilang bata si Rico na naglalakad mag-isa, tangan ang isang laro ang manika. Uy, yan yung ampon ni Mang Tomas, bulong ng isa. Huwag niyo lapitan, baka kagatin kayo, biro ng isa pa, sabay tawa. Ngunit bigla silang natahimik nang mapansin na umiiyak si Rico, hindi dahil sa sakit ng loob, kundi parang may ibang tinig na umiiyak kasabay niya. Biglang nawalan ng kuryente. Nabalot ng kadiliman ang buong plaza. Brownout ata, sigaw ng mga tao. Ngunit sa gitna ng dilim, may maririnig na mahihinang ungol at sigaw ng bata. Pagbalik ng kuryente, isang batang babae ang nawawala. Ang manika ni Rico ay nasa lupa, may bahid ng dugo. Nagsimulang magtakbuhan ang mga tao. Ang ilan ay sumigaw, si Rico. Siya yung huling kasama ng bata. Nagtago si Aling Rosa at Mang Tomas, takot na takot. Ngunit nang hanapin nila si Rico, wala na siya sa bahay. Ang mga aso ay nag-aalulong, at may bakas ng paa papunta sa gubat, maliliit sa una, ngunit habang papasok, nagiging mahahaba at matatalim ang mga marka. Kinabukasan, pinuntahan ng mga kalalakihan ang gubat. Wala silang natagpuan kundi ang damit ni Rico na may mga bahid ng tuyong dugo. Ang ilan ay naniniwala na nilamon siya ng aswang, ngunit ang iba ay mas naniniwalang siya mismo ang aswang na nagising. Simula noong gabing iyon, walang muling nagdiwang ng pista sa San Roque. Sabi ng mga matatanda, tuwing sasapit ang araw ng pista, may umiiyak na bata sa hangin, at sa lilim ng mga puno, may munting matang pula na nagmamasid. Matapos ang malagim na gabi ng pista, tuluyang naging bangungot ang baryo ng San Roque. Halos walang lumalabas ng bahay pagsapit ng gabi, at ang pangalan ni Rico ay halos hindi na binabanggit ng mga tao, parang isang sumpang salitang ayaw nilang marinig. Ngunit sa gitna ng takot, si Mang Tomas at Aling Rosa ay hindi pa rin makapaniwala na ang batang inampon nila ay isang ang halimaw. Nagpasya silang tumakas papunta sa gubat, dala ang ilang gamit at pagkain. Hindi ko kayang pabayaan si Rico, umiiyak na sabi ni Aling Rosa. Kung may sumpa man siya, anak ko pa rin siya. Habang naglalakad sa masukal na daan, naririnig nila ang mga tunog ng mga sanga na nababali, parang may sumusunod sa kanila. May tao ba riyan, sigaw ni Mang Tomas, ngunit tanging hangin lang ang tumugon.
Sa gitna ng gabi, natagpuan nila si Rico, nakaupo sa ilalim ng malaking punong balete, yakap ang kanyang mga tuhod. Nay! Tay, mahina niyang sabi. Ayoko na. Gusto kong umuwi. Lumapit si Rosa, niyakap siya ng mahigpit, ngunit napansin niyang malamig ang balat ng bata. Sa liwanag ng buwan, kitang-kita niya ang maninipis na ugat na maitim na kumakalat sa liig ni Rico. Rico, ano to? Nanginginig niyang tanong. Hindi ko alam, Nay. Gabi-gabi may bumubulong sakin. Sinasabi nilang oras na raw. Maya-maya umihip ang malamig na hangin. Sa pagitan ng mga puno, nakita nila ang mga mata, pulang-pula, parang nagbabantay. Nagsimulang magdasal si Mang Tomas, ngunit naramdaman niyang may anino sa likod nila. Isang boses ng babae ang nagbulong, ibalik mo siya sa amin, napaluhod si Rosa, yakap ang bata. Ngunit nang tumingala siya, nagulat siya sa nakita, unti-unting nagbabago ang anyo ni Rico. Humahaba ang kanyang mga kuko, nagiging maputla ang balat, at lumilitaw ang matatalas na pangil. Umiiyak siya habang nagsasabing, hindi ko sinasadya, naigutom lang ako sa takot at awa, pinilit ni Rosa na alagaan pa rin siya. Gumamit siya ng bawang, langis at dasal, umaasang mapipigilan ang sumpa. Ngunit bawat araw, lumalakas si Rico tuwing papalapit ang buwan. Lalong naging kakaiba ang kanyang mga mata, tila dalawang batis ng dugo na nagliliwanag sa dilim. Sa baryo, patuloy ang pagkawala ng mga alagang hayop at ilang bata. At sa bawat pagkawala, may naririnig ang mga tao na mahinang iyak mula sa gubat, iyakan ng batang nagmamakaawa at halakhak ng nilalang na parang nang aakit. Lumipas ang ilang linggo sa ilalim ng dilim at takot. Sa bawat gabi, naririnig ni Mang Tomas at Aling Rosa ang mga bulong sa gubat, mahihinang tinig ng mga babae at minsan, mga batang umiiyak. Si Rico, lalong nanghihina tuwing umaga ngunit nagiging malakas tuwing gabi. Hindi na rin siya natutulog, nakaupo lang siya, nakatingin sa buwan na para bang may tinig siyang sinusundan. Dinala ni Mang Tomas ang kanyang pamilya sa isang matandang albularyo na nakatira sa kabilang baryo, si Melchor, ang tanging kilalang manggagamot na may alam sa mga sumpa ng dugo. Pagdating nila, hindi pa man nakakalapit si Melchor ay napaatras na ito. Hindi na bata yan, anya. Dugo ng halimaw ang dumadaloy dyan. Isa siya sa mga nawala noon. Nalito si Rosa. Ano pong ibig niyong sabihin, Melchor? Isinalaysay ng matanda ang isang matandang kasaysayan. 11 taon na ang nakalipas, sinunog daw ng mga taga-baryo ang isang buntis na aswang matapos mahuli sa pagnanakaw ng laman ng tao. Ngunit bago ito tuluyang namatay, may ipinanganak siyang sanggol sa gitna ng apoy, isang sanggol na nawala matapos ang kaguluhan. Iyon ang batang nasa harap niyo, sabi ng albularyo. Ang sanggol ng aswang. Iniligtas ng isang mabuting lalaki at inilayo sa baryo, ngunit hindi kailanman nawala ang sumpa. Napaiyak si Aling Rosa. Hindi namin alam. Akala namin iniwan lang siya ng magulang. Tumingin si Melchor kay Rico at sinabing, maaari pang iligtas, pero may kabayaran. Kailangang maputol ang sumpa sa pamamagitan ng sakripisyo, dugo kapalit ng dugo. Ngunit bago pa man makapagdesisyon si Tomas, biglang nanginig ang lupa. Nagdilim ang paligid at sa labas ng kubo ni Melchor, may mga aninong gumagalaw. Mga mata, pula, kumikislap sa bawat sulok ng gubat. Dumating na sila, bulong ng matanda. Hinahanap nila ang anak. Niyakap ni Rosa si Rico, umiiyak. Hindi ko siya ibibigay. Anak ko siya. Ngunit humawak si Rico sa kamay ng ina, marahang umiti, at sa unang pagkakataon, nagsalita ng buo ang tinig niya. Na baka ito na talaga yung oras na sinasabi nila. Sa labas, narinig nila ang mga halakhak ng mga nilalang, mga tinig ng kababaihang aswang, papalapit, gutom, at handang bawiin ang isa sa kanila. Ang liwanag ng buwan ay lalong nagningning, at sa gabing iyon, nagsimula ang huling laban sa pagitan ng dugo at pagmamahal. Ang gabi ay tila huminto. Sa labas ng kubo ni Melchor, unti-unting bumubuo ng mga anino ang mga aswang, mga babae na may mahahabang kuko, nagliliyab ang mga mata at nakalutang sa ere. Ang kanilang mga pakpak ay kumakalansing sa bawat galaw, habang ang amoy ng bulok na dugo ay lumalaganap sa hangin. Ibalik niyo sa amin ang bata, sigaw ng isa. Anak namin siya, hiyaw ng iba, habang ang kanilang mga tinig ay nagbabalik-balik sa paligid ng gubat na parang isang sumpa.
Mahigpit na niyakap ni Aling Rosa si Rico. Hindi ko siya ibibigay. Kahit paanong mangyari, anak ko siya. Ngunit si Mang Tomas, bagaman matapang, ay nanginginig ang mga kamay habang hawak ang bolo. Rosa, kailangan nating umalis. Hindi natin kaya to. Ngunit bago pa man sila makagalaw, lumapit si Kamelchor, ay hawak na bote ng langis at dahon ng sambong. Walang takas. Hanggat hindi nasasakripisyo ang dugo, hindi titigil ang mga iyan. Sabay turo kay Rico. Ang dugo niya ang tanging makapipigil sa kanila. Lalong humigpit ang yakap ni Rosa sa bata. Hindi. Hindi ko hahayaang mamatay ang anak ko. Ngunit si Rico ay tumingin sa ina at may luha sa kanyang mga mata. Nay, baka kailangan ko na talagang tapusin to. Habang tumatama ang liwanag ng buong buwan sa kanyang mukha, nagsimulang magbago ang anyo ni Rico. Ang kanyang balat ay nagiging maputla, ang mga mata ay nagliliwanag na pula, at ang kanyang mga ngipin ay humahaba. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw, hindi tao, kundi halakhak na maihalong sakit at paghihirap. Sa labas, nagsisigawan ang mga aswang, magbalik ka, anak. Dugo mo ang magpapatuloy sa amin. Biglang tumalon si Rico palabas ng kubo, humarap sa mga aswang. Hindi ako isa sa inyo, sigaw niya, sabay hampas ng kamay sa lupa. Sa isang iglap, nagliyab ang hangin sa paligid niya, tila pinoprotektahan siya ng liwanag ng buwan. Nagsimula ang labanan. Ang mga aswang ay lumusob at si Rico, sa kabila ng kanyang murang edad, ay lumaban gamit ang kakaibang lakas. Tumilapon ang mga nilalang, ngunit bawat sugat na kanyang natatamo ay hindi dugo ang lumalabas, kundi itim na usok. Habang nagkakagulo, tumakbo si Mang Tomas at Rosa upang tulungan siya, ngunit nahulog sa isang malaking hukay si Tomas at nawalan ng malay. Naiwan si Rosa, umiiyak, habang nakikita si Rico na unti-unting nilalamon ng sariling kapangyarihan. Nay, huwag ka nang lumapit, bulong niya. Pag nagtagal pa, baka ako na rin ang pumatay sa inyo. Sa mga sandaling iyon, nagpasya si Kamelchor, may tanging paraan para mailigtas ang bata. Isang dasal na magbubura ng sumpa, ngunit kapalit nito, ang buhay ng batang isasakripisyo. Tahimik ang paligid matapos ang madugong labanan. Ang hangin ay malamig at mabigat, habang ang buwan ay unti-unting nagkukubli sa ulap. Si Rico ay nakaluhod sa gitna ng abo, halos wala ng malay. Sa kanyang paligid, ang mga bangkay ng mga aswang ay unti-unting nagiging usok at nawawala sa dilim. Lumapit si Kamelchor, may hawak na isang sinaunang aklat na may mga simbolong ukit ng dugo. Rosa, ito na lang ang paraan, anya, habang nanginginig ang kamay. Kung hindi natin buburahin ang sumpa, tuluyan siyang magiging isa sa kanila. Lumapit si Aling Rosa, umiiyak, niyakap ang anak ng mahigpit. Hindi ko kaya, Kamelchor, siya na lang ang natitira sa akin, ngunit si Rico, bagaman mahina, ay ngumiti. Nay, kung ito ang tanging paraan para matapos na to, hayaan mo na. Ayokong maging halimaw. Tumulo ang luha ni Rosa habang pinipigilan siyang si Kamelchor na magsimula ng orasyon. Ang mga salitang Latin ay umalingaw sa paligid, parang kulog na unti-unting sumisibol sa himpapawid. Nagsimulang lumiyab ang lupa sa paligid nila, at ang hangin ay naging apoy na umiikot sa kanilang tatlo. Sa ngalan ng liwanag, alisin ang kadiliman sa dugong ito, pawiin ang sumpa, kahit kapalit ay buhay na inialay. Isang nakakabinging sigaw ang binitawan ni Rico. Tumilapon si Rosa, ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, nakita niya ang kanyang anak na nababalot ng puting liwanag. Naisalamat, pagmulat ni Rosa, umaga na. Wala na ang mga abo ng halimaw, wala na rin si Kamelchor. Sa gitna ng abo, nakita niya ang isang maliit na bato, kumikislap, tila puso na nalagyan ng liwanag ng araw. Hinawakan niya ito at biglang narinig ang boses ng anak, "Ma, huwag ka nang umiyak. Nandito lang ako. Hanggat bitbit mo to, ligtas ka." Tumulo ang luha ni Rosa, ngunit sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Sa malayo, nagsimulang sumigaw ang mga manok, tanda ng bagong umaga. Wari, nagwakas na ang sumpa sa kanilang bayan. Ngunit sa likod ng mga bundok ng Negros, may isang matandang babae na nakatingin sa silangan, hawak ang sirang pakpak ng aswang. Isa lang ang nawala, pero darating ang araw, babalik kami, anya, habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng pula. At sa simoy ng hangin, narinig ang ihip ng tinig ni Rico, kalmadong boses na maihalong babala, "Hindi pa tapos ang dilim, bantayan niyo ang buwan."